Magandang gabi, ayun mga kapaps. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay tungkol sa isang pastor. Sa salitang Muslim na kung tawagin ay imam, na kung saan siya ay pumunta sa bahay. Ready na ba kayong pag-usapan natin kung ano ang kanyang naranasan? This is your Papsi TV here and welcome back to our balagbagan na naman. Okay, bago natin simulan ang ating kwento, gusto ko lamang magpaalam ng maayos sa puso na ibahagi yung kwento na ito. If I'm not mistaken, 2 or 3 years ago yon nangyari, naganap sa bahay namin. Ganito yon, isang gabi. Yung time na yon, ako, pati yung asawa ko, nagla-live kami or naghanap buhay kami, nag-online selling kami, nagla-live kami sa bahay, sa baba, sa kabila. Sabi ko nga, nung sarang video ko, yung bahay namin yung sa likod, di ba? Yung dating, dating bodega, ginawang bahay ng aming panganay. Yan. Na si Ate Albina. Yan. Yung kwento na ito, ay mismong kinuwento sa akin ng ate ko dati. Pero hindi siya masyadong nag-sink in sa isip ko. Siguro nalimutan ko. Tapos and then naalala ko siya ulit, no? Okay. Uulitin ko. Disclaimer lamang po. Hindi ko po ito kinakwento para takutin kayo. O di naman kaya para maniwala kayo. Okay? And bago ang lahat, Assalamualaikum sa lahat ng mga kaibigan namin sa bahay. Sana huwag kayong magalit. Ito ay request lang ng ating mga kaibigan. Wala naman akong masamang intensyon. Ayan, okay. Mabalik tayo sa kwento. Noong time na yon, merong isang imam, o hindi naman kaya, pastor, sa Tagalog. Ang pakay niya lang naman ay magpapagcash sa ate ko. No? Tapos, nung pagdating niya sa bahay, pagbungad niya sa mismong pintuan ng bahay, pakahubad niya pala ng tsinelas. Nagulat si ate. Kasi diba dumating sa binati ni ate. Tapos nagulat si ate kasi nga yung katawan niya parang biglang gumanon. Basta kasi ate, sabi niya, kumbaga sa Tagalog, pastor, anong nangyari? Sabi ng imam, kasi Islam pa imam, sa amin mga Muslim, sabi ng imam, wala naman. Yun. Tapos, edi pumasok na siya. Pagpasok ka sa loob ng pamamahay ng ate ko, umupo siya. Pag-upo niya, yung si ate Sai yan, yung bata na yan, lumapit sa kanya, ang tahimik. Isipin mo yun kung gaano ka creepy, lumapit yung bata sa'yo, sa harapan mo. Tapos, tinititigan ka niya. Tapos, ganito yung liig. Tinititigan ka niya. Tapos, nagtaka yung ate ko, tinanong niya, bakit anong problema? Tinititigan niya lang yung pastor ng time na. Hindi nagsasalita yung bata, isa-isa niya nagsasalita. Tapos, bumalik doon sa malapit kay mama niya. Tinanong ni mama niya, bakit yun? Anong problema? Sabi niya, wala. Yung bata na yun kasi, dati, nung 3 years old siya, 3 or 4 years old siya, nakakakita yan. Meron niya siyang kalaro. Ano ba pangalan nun? Nalimutan ko lang. At tuwing naglalaro siya, basta may ginagalaw yung mga kuya niya, ate niya, wag, magalit yan si limutan ko na basta may tawag siya doon Meron siyang kalaro. Yun na nga, yung pakay niya, yung magpapajikas siya, diba? Tapos yun, nag-uusap na sila. Tapos, nung time na ibibigay niya yung number, papakita niya na yung cellphone niya kay ate yung number, papakita niya na. Yung sa screen mismo, alam niyo yun, yung sa screen, di ba yun, dapat yung number, di ba, malinaw yung cellphone, dapat okay siya kasi malinaw, wala naman siya sira. Pero that time, yung mga number, parang nag-iba
nag-iba yung mga design, nag-iba. Basta parang alam mo yun, parang hindi mo na siya maintindihan, hindi mo na siya mabasa. Nagtataka yung ate ko, tsaka yung imam, yung pastor. Nagtataka, bakit anong nangyari? Sabi ng pastor, baka daw sira na yung cellphone niya kasi ganun na. Di ba, ganun na nga. Tapos, ano nangyari nun, time na yun? Siyempre, pinipilit nilang tingnan. Biglang namatay yung cellphone ng pastor. Okay, namatay. Ngayon, nasabi niya, siguro sira na yung cellphone ko. Bakit ganito? Biglang namatay. Tapos, sabi niya kay ate, pwedeng makicharge. Sabi ni ate, dyan, sa may malapit lang, saksak mo lang dyan. Kahit anong gawin niya pagsaksak, hindi talaga nag-charge yung phone. Oo, hindi talaga nag-charge. Siguro almost 5 minutes siya nang ginagawa, saksak. Tapos sinasabi niya baka sira na nga doon yung cellphone niya. And then, nagulat sila. Si ate kahit siya nagulat din, biglang nagtunog. Yun, yung biglang tumunog, yung cellphone na patay na kahit anong gawin mo, charge. Hindi nga nag-charge kasi nga totally blackout siya. Tapos kahit anong gawin niya, 5 minutes ago na, hindi pa rin nabubuhay yung cellphone. Biglang tumunog. Doon na. Sabi ni, no pastor, kumbaga, alam mo yun, tumingin siya doon sa may bandang papuntang kusina. Tumingin siya doon. Sabi niya, kaya naman pala. Sabi natin, bakit? Anong problema sa cellphone mo? Sabi niya, hindi. Kaya naman pala. Meron pa lang may mga nakakasama pala kayo dito o nakatira dito na hindi niya nakikita. Siyempre siya ate, kinabahan. Siyempre, yun pastor yun kumbaga, imam yun sa amin. Ha? Bakit naman? Sabi niya, anong meron? Anong nakikita mo? Sabi ng pastor, merong nakatira dito, mga sinauna pa. Yung hindi pa natayo yung bahay ninyo, merong punong malaki dito. At doon sila nakatira. Ngayon, nung tinayo yung bahay ninyo, dito na rin lang sila tumira sa loob ng pamamahay ninyo. No? Tapos, sabi niya, biglang nagsalita yung pastor, no? Siyempre, biglang natahimik si ate. Siyempre, parang napaisip siya. Tapos biglang nagsalita yung pastor na, bakit ka umiiyak? Sabi ni ate, ha? Sino umiiyak? Bakit ka umiiyak? Sino yung nakikita mo? Ni imam? Pa imam ba yung nakikita mo umiiyak? Sabi ng imam, oo, umiiyak siya. Bakit daw siya umiiyak? Sabi niya, kaya raw siya umiiyak kasi sa tagal daw ng panahon na sila ay nagpaparamdam. Gusto nilang makipag-usap, nagpaparamdam. Wala raw makakita sa kanila. Nararamdaman, oo, pero yung nakakausap sila, wala pa. Yun pa lang yung time na yun. Kaya parang grabe ang tuwa nila. Alam mo kung sino yung umiiyak? Yung umiiyak, yung dalagang kamukha ng bunso ni ating babae, si Ate Saysay. Ayan, yung kamukha niya, dalaga na raw, as in kamukhang kamukha niya talaga. Yun, nga lang dalaga yung kumbaga, hindi ko naman pwedeng sabing kaluluwa, o hindi ko rin, basta yung nandoon, no, yung kasama nila ate, na nandoon. Ngayon, yun na, papasalamat nga siya, gano'n na nakakausap na sila. Tapos tinanong ni ate, ano bang sabi niya, pa-imam yan ba, hindi naman ba yan sila, ganito, gano'n, something, alam niyo yun. Sabi nung pastor, hindi naman, wala namang problema doon. Huwag kayong matakot. Sabi niya, huwag kang matakot. Nauna na yan sila dito bago kayo. Huwag kayong matakot. Yan sila yung mga, kumbaga, /bantay nyo na rin yan sila dito sa pamamahay nito. Yan. Tapos tinanong ni ate kung ilang peraso sila. Sabi ng imam, marami sila. Pero meron isang pinakamatanda na, kumbaga yung pinakamatanda, parang style leader siya, no? Tapos yung mga suotan niya raw, parang mga royal blood, ganun. Tapos, puno daw ng alahas sa katawan, ganun. So, sobrang tanda na. Yun daw yung leader nila o yung pinakamatanda. Kahit saan daw si ate pumunta, yan sumusunod yun. Pag sa bahay doon, sa bahay si ate. Kahit saan siya magpunta, sumusunod yun. Kaya sabi ng pastor, iwasan mo magalit. Kasi minsan pag nagagalit ka, na hindi mo na nakokontrol, hindi na ikaw yun. Siya na yun. Yun, sabi niya kay ate. Ngayon si ate, syempre kinabahan. Nakaiba yung pumasok sa kanya. Na alam mo yun, pero syempre, sabi nga ng pastor, wala namang iba. Kahit naman si ate, tanongin niya
Marami naman talaga siya nararamdaman. May naghugas ng plato, gumagalaw ng mga baso. Alam niyo, normal na lang din naman kay ate yung bagay na yun. Lalo na pag mag-isa siya, minsan may tumatawag sa pangalan niya. Minsan naman may kumakatok sa kwarto niya. Tapos wala naman tao, siya lang mag-isa. Parang wala lang, normal na lang sa kanya. No? Ayun na nga, balik tayo sa kwento. Then nag-charge na yung phone niya. Tapos ngayon umupo siya. Nung pag-upo niya, alam mo yun, yung gumanon siya. Sabi niya, wag naman. Sabi niya, wag naman. Sabi niya, wag naman ganun. Sabi niya, wala naman ako masamang intensyon. Dito ako para magpa-Gcash lang sa kaibigan ko. Sabi niya, kaibigan ko naman. Kasi, kumbaga si ating kaibigan niya naman. Magpapa-Gcash lang siya. No? Tapos, charge na din. And then, nung time na yun, yung parang, alam mo yun, yung presensya na nandun siya, parang may nakapatong na ilang sako sa likod niya. Alam mo yun, parang mabigat niya yung presensya kasi halos lahat daw nakatingin lang sa kanya. Halos lahat nakabantay sa kanya. Tapos nung time na yun, nung magpapaalam na siya, aalis na siya, diba? Yung, alam mo yun, diba, ito yung upuan. Tapos yung tatayo ka, yung syempre buwelo yun, kasi nakahawak kayo, may hawak kayo. Nung patayo na raw siya, hindi niya pa nauunat yung na-stretch yung talagang tuhod niya para makatayo. Bigla siyang, alam mo yun, parang may gumanon sa kanya. Niya pababa. Tinulak siya pa ganun, parang pinigilan siya. Ang sabi niya, wag naman. Sabi niya, ako ay uuwi na ako sa masjid. Kasi nung time na yun, yung imam, natutulog siya sa masjid namin sa lugar namin, sa masjid namin o sa simbahan namin. Mag-isa lang siya, no? Hindi ko alam kung anong meron ng time na yun. Hari Raya ba yun? Hindi ko alam kung anong event ng time na yun. Natutulog siya doon. Nagbabasa siya ng aming Quran. Hindi naman Bible sa inyo, Quran namin. Yung time na yun, siya lang mag-isa doon sa may mosque. Doon siya matutulog. Ngayon, kapag kinakausap niya, parang may ginaganon siya. Tinatanggal niya parang yung kamay siguro, tinatanggal niya. Time na yun. Tapos na nagpaalam na siya kay ate, sa harap ng pintuan, nagsusuot siya ng, hindi ko alam kung sapatos niya ba or chinelas niya. Tapos nagsusuot siya ng time niya. Tapos parang umangat yung kamay niya ng gano'n, umangat siya, umangat ng kusa. Siyempre yung ate ko, kinilabutan. Takot yung ate ko, nagulat siya ko, tumaas na gano'n yung kamay ng imam. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, imam, okay ka lang? Anong problema? Sabi niya, hindi, okay lang. Hindi, nakanta siya. Tapos yung kamay niya, uuna ng ganyan sa bandang gilid na uuna habang naglalakad siya papunta ng aming mosque. Yan, habang naglalakad siya, iniisip niya ate. Sabi niya ate, baka hinatid siguro siya. Hindi niya na tinawagan yung pastor nga, yung imam, hindi niya na tinawagan. So, ang ginawa niya ate, kinabukasan, tinawagan niya, tinanong niya. Sabi niya, anong nangyari kagabi? Sabi niya, parang may kasama ka man. Hinatid ka ba? Sabi ng pastor, sabi niya ng imam, oo, hinatid ako. Sino naghatid sa'yo? Sabi niya, yung kamukha ng anak mo, ang mukha ni Saysay. Yun, nakausap niya ako, sinatid niya ako hanggang doon sa may, mosque. Hinatid niya talaga ako. Yan. Alam mo yun, ikaw kaya, kung kayo sa kalagayan niya, anong gagawin? Ngayon ang tanong, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo sa ating pinag-uusapan ngayon? No? Siyempre, hindi may iwasan yung haka-haka na, ay wala yun. Kasi nasa na tayong lugar, kumbaga, sa taon na tayo ng civilized na tayo eh. Civilized na bakit ganun, no? Bakit ka maniniwala sa ganyan? Wala na yan, matagal na yan. Kwentong barbero lang yan. Ngayon, ang tanong, kung ikaw ang tatanungin ko, naniniwala ka ba? So, gusto mo ng patunay o ng sample o di naman kaya yung nakaranas mismo sa pamamahay namin. Okay? Gusto mo ng patunay. So, kung gusto mong malaman yung patunay talaga bukod doon sa pastor, bukod sa ate ko, bukod sa amin, bukod sa ibang nakaranas, ikakwento ko yun sa episode 2 or part 2. Abangan ninyo kung sino yung mga sumunod na nakaranas sa mga kakaiba sa aming pamamahay.
Okay? And bago ang lahat, gusto ko lang i-shoutout yung lahat ng suporta ng mga followers ko, sa mga new followers, ayan. Okay? And don't forget to like the page, follow na rin, subscribe na rin sa ating YouTube channel, ayan. Okay? Kung mamarapatin ninyo, kung hindi naman, okay lang din. Okay? Wala pong problema yon, wala pong kaso yon, wala pong sapilitan yon. Depende po sa inyo yan kung i-share ninyo, kung ilalike ninyo, or ipapollow ninyo. Maraming salamat na po kagad. At kung may lumabas mga pong ads sa video natin, kung pwede lang po, huwag ninyo skip yung ads. Okay, malaking tulong na yun, mga papsi ko. I-message nyo ako sa ating page kung meron kayong kakaibang naranasan sa buhay ninyo, naranasan ng pamilya ninyo, naranasan ng mga kaibigan ninyo. I-message nyo lang ako dito sa ating page, sa Papsi TV. Ayan, para mabahagi natin sa iba yung mga naranasan ninyo. Willing ako magkwento ng mga naranasan ninyo. I-chat nyo lang ako, okay? Maraming salamat. And hanggang sa muli, isa lang ang tanong ko, naniniwala ba kayo? Abangan nyo sa episode 2.